Isang nakakagulat na revelasyon ang lumabas mula kay dating kinatawan at ngayon senador na si Stella Kimbo. Inamin niya sa isang panayam na siya'y binayaran umano para gisahin si Vice Presidente Sara Duterte sa ginawang Senate inquiry. Ayon kay Kimbo, scripted daw ang ilan sa mga katanungan na ibinato sa Vice Presidente tungkol sa controversial na confidential fund ng Office of the Vice President. Ibinulgar pa ni Kimbo na ang mga script na ginamit sa pagdinig ay isinulat ng ilang opisyal na may layuning umanong ipahiya ang Vice Presidente. Dagdag pa niya, hindi raw talaga intensyon ng ilang senador na tuklasin ang buong katotohanan, kundi upang mapilitan si Duterte na sumagot sa mga isyu ng hindi ito handa. Sa kabila nito, nanindigan si Kimbo na ginawa lamang niya ang kanyang trabaho bilang isang mambabatas. Samantala, maring itinanggi ng kampo ni VP Sara Duterte ang mga paratang at sinabing isa itong malisyosong hakbang para sirain ang kanyang pangalan. Patuloy naman ang isinasagawang imbestigasyon ng Senado sa mga aligasyon hinggil sa pondo at inaasahang magkakaroon ng mga susunod na pagdinig upang liwanagin ang usapin. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Umamin talaga mga kababayan na walang pag-aalinlangan. Ito si Stella Kimbo mga kababayan, na pinagplanuhan nila, pinaghandaan, scripted yung pandudurog nila sa Kongreso kay VP Inday Sara. At ang rason ni Kimbo na alangan naman hindi kami maghanda, magagalit naman kayo. Sasabihin naman daw ng tao na hindi nyo ginagawa ang inyong trabaho. Tapos ngayon nakahanda sila. Oh, with all the PowerPoint presentation mga kababayan at script. Magagalit din naman kayo dahil naghanda kami. Oh, trabaho namin ito. Huwag kayong magreklamo. Oh, parang ganyan mga kababayan. Itong sinabi ni Kimbo Tiki, Kimbo Los, Kimbo Lok. Na ang sabi ng mga netizens, from rags to riches na mga kababayan, na simula nung naging kongresista ay sosyal na. By the way mga kababayan, isa pala itong si Stella Kimbo mga kababayan sa lubos-lubos na nakinabang dito sa flood control na inalaan ng gobyerno. Dahil ang kanyang distrito ay ang flood capital of the world na Marikina, na hanggang ngayon ay bumabaha pa. Taga Marikina, narito po ang inyong kongresista si Kimbo Los na pinadaluyan ng flood control project sa Kongreso. Panoorin po natin ha. Ano hong reaksyon nyo dito? Babasahin ko lang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenaryo ng House. Wala talagang denial mga kababayan ha. Yung pagkukunwari man lang na hindi namin ginawa yan. Affirmative talaga ang sagot nitong si Kimbo Tiki, Kimbo Los. Meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation, meron na silang nakahandang script na nabasa. So parang pinalalabas niya, scripted ang ginagawa niyong hearings. Scripted. Oh, stick to the plan. House of Representatives, talagang meron ng desisyon bago pa man mag-hearing. Oh, meron ng desisyon bago pa man mag-hearing. Expected natin mga kababayan na i-deny nila, pero syunga din itong si Kimbo indirectly mga kababayan, inamin. Oh. Well, kabayan, actually, pag hindi po kami handa sa mga ginagawang trabaho, kami po ay pinupulaan. Pag kami naman po ay handa sa aming trabaho, kami din naman po ay pinupulaan. Oh, pinupulaan daw sila mga kababayan kung hindi sila handa. Kung handa naman daw sila, pinupulaan pa rin. Hello! Sinabi ba namin na hindi kayo handa? Ang sabi, planado nyo na, scripted nyo na. Simulat sa pool pa lang, may decision na. Let's stick to the plan Yun nga mga kababayan, inamin indirectly. Hindi dininay ha? Documents po tungkol po sa confidential funds ay sinabit na po ng House noong hearing po ng COA. At alam nyo ba itong mga dokumento ng COA mga kababayan? Yung notice of disallowance na ginagamit nila ngayon, na-notice pa lang naman, coincidentally, minadali po yung inilabas mga kababayan Few days before sa hearing ni VP Sara.
Oh, planado ba? Oh, yan ang sinasabi namin, Kimbo. At bakit ginagamit nyo itong issue kay Sara, gayong 99% naman ng nasa Kongreso ngayon, mga kababayan, ay possibly na-issuehan naman ng notice of disallowance. Hindi pa yan final. Oy, Kimbo, ginamit nyo na. Nag-aantay pa nga ng sagot kay VP Sara, mga kababayan, up to February o next year. Tapos ngayon, pinalabas na nila ng kurakot si Sara. So, nakuha po namin ang documents na yan bago po mag-hearing para sa UP. Kaya yan ang sabi ni Sara, mga kababayan, na very dangerous daw itong ginagawa ng Kongreso, na hinahalongkat na nila itong mga dokumentos ng COA na hindi pa natatapos. Notice pa lang. August 24 atan pinalabas ng COA. Itinaon nila, mga kababayan, na the following week o weeks, 2 weeks, ay hearing ni Sara sa Kongreso. Dahil gagamitin. Mga po nagsasubmit ang COA ay meron na pong mga congressman na nag-request na po sa amin na makakuha ng document. Because yun nga ang punto, Kimbo Los, Kimbo Tiki, o presenting, mga kababayan, yung kanyang dog tag, collar, ano ba yan? Dog collar yan? O burloloy, alahas. Millions and millions siguro yan. Ang earrings, sobrang mahal. Thousands and thousands. Necklace, thousands and thousands. Relos, thousands and thousands. Millions of burloloy, mga kababayan. Tapos ang mukha, kung presyohan lang ang pag-uusapan, mga kababayan, may utang pa siya. Negative. Kung naaalala niyo po, last year pa po hingi ang mga documents na to. Kaya, kumbaga po ay... paulit-ulit na lang kasi, mga kababayan, kanilang tanong, confidential fund. Kasi it's an important issue. Hindi po ba last year na laman ay... Tapos, bakit hindi nyo ginawa yan kay Marcos kung hindi na kayo sumusunod sa tradisyon? Bakit hindi nyo ginagawa yan sa inyong mga sarili? Mga kongresista, sinong nag-i-scrutinize sa inyo? 125 million in confidential funds ay naubos in 11 days at... Yan, big issue sa kanila, mga kababayan. Pero sila, 1.2 billion, isang araw lang, mamimigay ng ayuda. Sa isang lugar lang sa Davao City, ha? Gustong malaman paano nangyari yun. And finally, nasabi na ng House ang documents. Kaya, inabangan talaga ng... inabangan ng mga buhaya, nakanganga. At so, nung nakuha po yan, and nakuha yan about 4 days before the OVP hearing, kaya po, nagkaroon talaga ng pagkakataon na pag-aralan ng mga documents. So, yun, yun po. Ayaw pang umamin itong mga buhaya, mga kababayan, no? Pansin niyo, mga kababayan, yung hearing dyan sa Kongreso, hindi na kami nanonood. Wag na nyo nang panoorin. Dahil grabe pong pambubuli, mga kababayan, Lalong-lalo na dyan sa quad. Wag na kayong manood. Boycott nyo na lahat, mga kababayan. Aside sa yan talaga ang gusto nila na manood kayo dahil gusto nila sumikat, ay pinapakita lang nila kung gaano sila kaabusado. Opo. Okay. So, hindi natin alam kung anong paliwanag ko dito ng Office of the Vice President o ni Vice President Sara kung bakit kailangan ng mga satellite office na ito. Kailangan pa ba ipaliwanag yan na kailangan ng satellite office? Saan ba nilalagay ang mga satellite office, Noli de Castro? Di ba sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas at Mindanao? Magtanong ka kung ang satellite office ay katabi lang ng main office dyan sa Maynila. Ang purpose dyan ay para at least Luzon, Visayas at Mindanao ay masisilbihan ni VP Sara dahil hindi lang naman siya sa Luzon Vice Presidente. Magtatanong ka kung bakit may satellite office sa Visayas, sa Mindanao. Siyempre, unfair naman kung sa Luzon lang. Sa Luzon lang ba ang may nangangailangan? May hingin ng tulong? Yun po hindi natin alam. So, di naintindihan ng mga ungas. Tapos, itong Tingog Party List, mga kababayan, as if, may office all over the Philippines. Mio. Mas marami pa, 100 plus ata, mga kababayan, ang satellite office ng Tingog Party List. Po naging, kumbaga po, sana inasahan natin kung siya po ay nakarating nung at the second hearing ay napaliwanag po niya. Hindi ba yan napaliwanag kung saan gagamitin ng ang kanyang budget? Nag-present na nga siya Thorough presentation po, mga kababayan. Doon napunta. Lahat ng dokumento. Dinisregard nila, mga kababayan, dahil dito sila sa confidential fund. Na hindi na nga humihingi si Sara ngayon Kung anong ginagawa nito. Opo. At kailangan ba to? Yung mga tanong. Paano ka mamimigay ng tulong kung wala ka opisina, ungas? Actually, yun ang mga tanong kasi sa pagkakaalam
namin. Sila rin ang nagkakaintindihan mga kababayan, si Kimbo Tiki at ito si Kabayong Noli. First time po ng isang Office of the Vice President na magtayo po ng ganyan kadami pong mga satellite offices. First time dahil siya lang ang nakaisip niyan mga kababayan. Ang iba walang pakialam, meaning walang paki sa kanilang trabaho. Kagaya mo, Noli de Castro, naging vice presidente ka. Anong nagawa mo? Pulpul ito si Noli de Castro mga kababayan Wala nga tayong alam na naging programa nito o kung mayroon man. Sa paper lang. Ito kay VP Sara, kumilos talaga. Nagpagawa ng opisina. Paano ka magtatrabaho kung wala kang opisina? At paano mo masisilbihan ang iba't ibang lugar kung wala kang main office? Ngayon lang po mga kababayan na itong vice presidente ay tumutulong at yan ang gusto ni VP Sara. Na kahit pa in the future, kahit hindi na siya, ipagpapatuloy yan dahil kahit kalaban pa yan sa politika, at least ang natutulungan dyan ay ang sambayan ng Pilipino. At isa pa, ang Vice President is under the Executive Department. May karapatan po siyang mamigay ng ayuda mga kababayan. Dahil trabaho po yan ng ehekutibo. Throughout the country. Kasi I'm sure kayo po, wala naman. Wala akong ganyan. Walang ganyan dahil pulpul ka Noli de Castro. Opo, ganyan. Wala nga permanenteng opisina ang Office of the Vice President hanggang ngayon. Anong ginawa mo? Wala. Yung Vice Presidente Noli, pwede mong gawin yan actually, pero hindi mo naisip. You have all the time in the world pero hindi mo ginawa. Opo. Okay. So, natawa pa. Eksakto 733,198 million pesos ang nirekomenda nyo para sa Office of the Vice President. Eto na lang mga kababayan ang naiwan. Pangsahod na lang yan, pambayad sa renta, maintenance, kuryente, ganyan. Siguro kung may maiiwan dyan, kaunti na lang talaga mga kababayan. Pero anyway, huwag kayong mag-alala dahil maraming paraan si Sara Hindi yan titigil sa pagtulong mga kababayan. At marami yung donors. Yes po. Kahit pa tayo, pwede tayo maging donors, ambag tayo. So 733 million, 198. Okay. Ang mas malaking chunk niyan mga kababayan, 1.2 billion ata yun. Ililipat doon sa DSWD para pang ayuda. Anong masasabi niyo dito mga kababayan na wala talagang patumpik-tumpik? Inamin niya na scripted, planado. Mayroon ng desisyon mga kababayan bago pa lang mag-umpisa ang pandudurog nila kay VP Sara. Ano masasabi niyo dito? Post or comments below. Ako na ang magsasampa ng impeachment case dyan kay Sara Duterte. Ang bagal-bagal nyo Yan po ang sinabi mismo ng sundalong kanin mga kababayan na si Antonio Trililing Trillanes. Dahil nababagalan siya dito sa aksyon ng Kongreso mga kababayan sa pagsasampa ng kaso dito kay Inday Sara Duterte. Anya, parang hindi daw gumagalaw itong ating mga congressman na palampa-lampa sa pagsasampa ng impeachment case kay VP Sara. Hindi daw katulad niya mga kababayan na isang sundalong kanin, sundalo, na mabilis daw magsampa ng kaso. Sa makatuwid mga kababayan, kaya daw niyang upuan ng isang gabi lang yan at malilikom na daw niya ang lahat ng mga dokumento para magsampa ng impeachment na kaso kay Sara Duterte. Ginawa na daw niya yan kay Digong, kay Pulong, sa asawa ni Sara na si Manscarpio. At kayo na mismo, kay VP Sara Duterte. Uubusin niya ang lahi ng mga Duterte mga kababayan sa pagsasampa ng kaso para lang daw ma-eradicate. Eradicate ang mga Duterte dito sa paningin ng sambayan ng Pilipino mga kababayan. Panoorin po natin ha. Kahit sino naman pwede mag-file. Ako kung if I won't see them moving within the next few days. Ang tanong namin sa Trillanes, ilang kaso na ba, mga reklamo o mga legal complaints ang naipanalo mo? Pending pa po ang sinampang kaso nito kay dating Pangulong Duterte mga kababayan kay Bongo, kay Pulong Duterte at kay Manscarpio. Tapos ngayon, sasali pa sa kaso ng impeachment case si VP Sara Duterte? Okay, I sige. myself might file one. I myself. Kasi naka-document na namin yung mga impeachable offenses ni Sara Duterte. Marami yun. Over lahat, betrayal of public trust, betrayal of public trust, violations of the Constitution, other high crimes. Other high crimes. In-enumerate lang niya mga kababayan yung talagang nakasaad sa batas. Specify mo, Trililing. Yung bribery. Bribery! Oh my God! Dinagdagan ng kaso si Sara Duterte mga kababayan. Ngayon lang natin narinig yan Issue kay Sara, bribery.
Kailan pa nagka-issue ng bribery si Sara Duterte? Baka si Jinggoy. No? Graft and corruption. So, covered siya, ang daming niyang ginawa. Wow, ang daming ginawa. Yun yung aking pananaw dito na... wala namang nagtatanong sa'yo, Trililing. Hindi ako nakakita ng impeachment case within the next few days. Few days, ha? Bilis-bilisan nyo tamba ang impeachment. Hindi, papasok na si Trillanes. Siya na mismo ang... Akin na yung mga papel... Babagal nyo. Siya na mismo ang magta-type. Saan bang Excel dito? Halika, tulong dito. Saan bang Excel dito na sa computer? Gagamit na naman ng spreadsheet, mga kababayan. Might file one. No? And tignan natin. We will leave it up to Congress kung makakita sila ng merit doon. Ano yung pumipigil sa inyo? Bakit hindi nyo pa i-file yung impeachment complaint against the Vice President? Ano pumipigil sa iyo, Trililing? Bakit mag-aantay ka pa? Kasi right now, I am an outsider. Buti alam mo. Aminado mga kababayan na outsider. So mag-congressman ka muna, Trililing, bago ka sampa-sampa ng kaso diyan. Mas maganda na makita nila kasi sila yung niyurakan, Yung House of Representatives, yung niyurakan. Tapos ikaw, miyembro ka ba ng House of Representatives? Ni Sara Duterte. Sila yung nakakuha ng mga dokumento about corruption acts ni Sara Duterte. Sige, mga congressman, kunin nyo ito. Gawin yung secretary. Congress secretary, mga kababayan. Di ba bagay din sa kanya? Secretary, si Stella. Tingnan natin kung hindi magdala-leche-leche yung mga trabaho nyo dyan. Lahat ng papasukan nitong si Trililing, mga kababayan, is walang kahihinatnan. Masisira. Lumipat na ito kay Isko Good luck kay Isko Moreno, mga kababayan. Pinapasok niya sa kanyang partido. They have the documents with them and yun na nga, yung constitutional processes na violate ni Sara Duterte happened in their house. In their house? Kaya mas maganda na sa kanila mag-emanate yun. But kung merong pag-aalinlangan, kung kailangan gawin yun, gagawin natin yun. Kasi ginawa nga namin yung sa tatay niya. Diba? Anong nangyari? Ginawa daw niya kay Duterte, mga kababayan. Nung panahong iyon, senador ka pa. Na-impeach ba si Digong? Hindi. Yung Magdalo ang nag-file. Magdalo. Isa-isang impeachment. Pati yung Magdalo, mga kababayan, sinuka na si Trililing. Ang kay Duterte. Kasi nobody dared. Yun, sukdulan yung ginawa Sukdulan? So, hindi kami mag-aalinlangan na gawin yung act na yan. Yung case na yan, sabi nyo willing kayong i-file kung wala magka-file in the coming days. Ready na ba yun sa inyo? Kasi nakahanda na, ipa-file na lang? Paperwork lang naman yan. Paperwork lang. Spreadsheet lang, mga kababayan, sa Excel. Kagaya nung ebidensya niya kay dating Pangulong Digong, yung mga bank account. Grabe, trilyon-trilyon na, mga kababayan. Bilyones na ang pinagsasabing pera. Tapos, hinanapan ng bank statement. Wala. Siya lang ang nag-type. Sa Microsoft Excel. Pinrint sa bond paper. Can be done overnight, diba? So, okay lang. Overnight lang daw niya. That can be done overnight, diba? So, isang gabi lang. Handa na ang mga dokumentos na mga kababayan laban kay Sara Duterte. Ang impeachment case naman, pagdating naman doon, it doesn't mean kasi yung complaint na... Kaya walang napapanulo ng kaso, ito si Trililing dahil kung ano-ano na lang pinaglalagay dyan, kahit na overnight daw, mga kababayan, hindi na pinag-isipan. Isasubmit. Kagaya nung sinampan nilang impeachment case dati kay dating Pangulong Digong, minadali Kaya sumablay, mga kababayan, dahil ang kanilang reason, Duterte is evil. Ganyan, ganyang mga wording, mga kababayan. Paano yan? Kakatigan ng korte na Duterte is evil. Dapat i-impeach. Diyos mio. Ang grade 1 ang vocabulary, mga kababayan. Kung magsasamba ka ng kaso impeachment, Trililing, planchado yan hindi yan nadadala ng evil words. Yun lang yung first step. Pag in-endorse yun at sinubject yan sa committee hearings, pwede pang Ngayon, ano na naman ilalagay mo? Sara Duterte is evil. Ma-supplement ng iba't ibang
articles or mabawas. Alam mo na ang kahinatnan yan, basura na naman yan. Ma-refine. Maraming pwedeng gawin until maging satisfied yung lower house at yun yung kanilang itatransmit sa Senado. Pero so far, dun sa binubuo yung impeachment complaint na anytime pwede nyo i-file kung wala magka-file from among the members of Congress, ilang articles of impeachment or accusations ang naiisip ninyo? Lahat! Ang dami yan. Kung invento lang ang pag-uusapan mga kababayan, hindi yan mauubusan ng invento. Meron kami na document, mga 22. 22! 22 na kasalanan ni VP Sara. At 23 sa 22 mga kababayan ay kasinungalingan. Mas marami pa ang kasinungalingan kaysa sa kanilang pinipresenta na rason. 22. And ano yung nature? Culpable violation, bribery, lahat na yun. Anong pinagsasabi niya? Covered siya nung apat na grounds. Ang daming, sa sobrang daming grounds niya mga kababayan, 22. Huwag niyo sabihin ni isa, walang lulusot dyan. The Constitution, di ba? Siguro sa mga dokumentos niya mga kababayan na isasubmit, ang totoo yung papel lang. Pero yung mga kasulat, lahat kasinungalingan. Culpable Sabi violation. ng judge, ang totoo lang dito ay itong papel na sinubmit nyo. The Constitution, betrayal of public trust, bribery, tapos yung graft and corruption, other high crimes. May other high crimes pa. Diyos mio. Hoy, Trililing, yung other high crimes, specific yan. Nilagay lang yan ng batas dahil yung other high crimes, marami yan eh. Tapos, yan ang isasabi mo na ginawa ni Sara, other high crimes. Hindi mo ma-specify dahil akala mo, yan na mismo ang actual na crime. Bulok! So lahat yun covered dun sa binubuo ninyo. Pero may pakikipag-usap ba? Anong kasalanan ni Sara? Other high crimes. Yan ang nakalagay dun eh. Tinanong kung ano yan. Basta, other high crimes. Hindi mo alam yun? Ay, Diyos mio. Yung mga other high crimes mga kababayan, kagaya ng mga krimen na like, mayroon siyang pinatay, mayroon siyang ninakaw dyan, o acts of lasciviousness na grabe nga iskandalo. Specific na krimen ng mga kababayan na ginawa. Collective term po yan ng other high crimes. Tapos, etong sinabi ni Trillanes, other high crimes, ang isa sa kanyang kasalanan. Kayo sa ilang miyembro ng House of Representatives kasi ang proseso niya kailangan ng isa lang na endorsement po, di ba? Isa lang. Kahit isa lang. 22 ang kanya eh. Wala kas ang laban. Pag-usap. Ngayon, wala siyang backer mga kababayan sa Congress. So paano na yan? Hanggang daldal ka na Trililing. Kung wala naman mag-endorse, basta final yon, then we'll see kung may isang patriotic congressman na mag-endorse just to get the process started, di ba? Sige, antayin natin mga kababayan na sabi niya in the next few days. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Excited na ba kayo sa pagsasampa ng kaso nitong sundalong kanin kay VP Sara Duterte? Post your comments below. Mukhang pumipitik na rin etong si Congressman Marcoleta kay Tamba mga kababayan. At dito, binigyang diin nitong si Congressman Marcoleta na hindi nila trabaho nilang mga kongresista ang magbigay-bigay ng ayuda. Tamba, makinig ka. Bagamat okay lang na magbigay talaga ang mga congressman ng ayuda, pero case-to-case basis, kagaya na lang kapag mayroong sakuna o mayroong baha. Pero ang pangunahing trabaho daw nitong ating mga kongresista mga kababayan ay ang legislature. Ang paggawa ng mga panukalang batas. Trabaho kasi ng executive mga kababayan niya pagbigay-bigay ng ayuda, na which is tinanggal nila mga kababayan dito sa ating vice presidente. Dahil ang pondong pang-ayuda ni VP Sara kinuha para ibigay doon sa DSWD. Ang DSWD na tinake over na po ni Tambaluslos mga kababayan. Na kung inyo talagang tutuusin ang pamimigay ng ayuda mga kababayan ay trabaho po ng Executive Department which is under si VP Sara Duterte. Pero kung inyo talagang iisipin mga kababayan, mas may karapatan si VP Sara sa pamimigay ng ayuda at hindi si Tamba. Panoorin po natin Opo. Kami nga na members ng House of Representatives. Tama kayo. Hindi po namin tungkulin yung magbigay po kami ng ayuda. Tamba, makinig ka. Hindi mo yan tungkulin.
Diba ang mukha ng DSWD mga kababayan ay si Tambaluslos? Oh, kahit pa nga hindi niya distrito, diba? Pinupuntahan niya, nag-aaksaya ng pera, bigay-bigay ng ayuda. At alam naman natin ang purpose niyan parang vote buying na po mga kababayan. Early campaigning. Akala nyo sa kanila galing ang pera. Mio. Tapos sasabihin pa nila, pasalamatan naman natin si Tambaluslos. Anong sasabihin niyo mga tao? Salamat, Martin Romualdez. Ganyan talaga nila binibriefing ang mga taong humihingi ng ayuda mga kababayan. Meron pong nangyayari na ganyan kung ipadadaan sa amin yun. Pero kinakailangan po nating ipaliwanag, wala po sa gawain namin yun. Correct. Wala po yun sa sinumpaan namin, sinumpaan po namin tungkulin. Tapos ngayon sa gobyerno mga kababayan, wala talagang naglakas ng loob na mag-call out dito kay Tambaluslos na, ano ba yung pinagagawa mo? Trabaho mo pa ba yan? Trabaho yan ng DSWD. Okay lang mga kababayan kung ang presidente ang gumagawa niyan, di ba? Dahil executive department siya. At maging si VP Sara Duterte dahil ang vice presidente mga kababayan ay hahalili sa mga trabaho ng presidente under the executive department. Kagaya niyang pagbigay-bigay ng ayuda. Pero si Tamba, wala siyang mandato dyan mga kababayan. Tawanin po namin kayo upang ang interes po ninyo ay palaging nadidinig at palaging napuproteksyonan. Pero kailangan nating ipaliwanag, hindi po yun ang aming pangunahing gawain. See? Ganon ngayon, ini-imagine ko pa lang kung natitindig isang congressman, yun ang sinasabi, natatawa na ako Parang gusto ko hilahin, huwag kang tumuloy dyan. Mga kababayan, ang mangyayari ang nangyayari ngayon mga kababayan, kinapon nila ang pondo ni VP Sara mga kababayan. Nilumpo, tinanggalan ng trabaho, tinanggalan ng pondo. So anong gagawin na lang nila mga kababayan? Although mayroon pang 700,000 pero 70% po ang kinuha ng mga buhaya. Yugi ka ng tao doon pag gano'n po. Magiging parang magiging parang sitting duck. Kumbaga sa ginawa nilang sitting duck si VP Sara mga kababayan, pero no, hindi nila kayang gawin iyan kay VP Inday. Kahit pa i-zero budget nila si VP Sara, kikilos yan. Gira din. Opo. Alam na ng kalaban mo, wala ka ng bala Tama po. Naghihintay ka lang, katapusan mo na kanya. Kasi kabisado nila sa laki ng hayaan mo siyang magpaputok mauna. Bilang nila yung bala mo. Magkano ang binigay? 700 million? 730 million ang natira ko. Pang lang, pang sweldo. Pang sweldo. Pambili lamang ng pagkain. Pero may extra pa yan, di ba? Hindi naman yan mauubos lahat sa sweldo, pero kaunti na lang talaga mga kababayan. To think na Luzon, Visayas, Mindanao ang satellite office si VP Inday. Pero ang nakakatawa mga kababayan, ay itong tingog party list ni Tambaluslos mga kababayan ay mas marami pa na opisina kaysa sa DSWD o kaysa kay Sara Duterte. Mayroong iba't ibang satellite offices talaga mga kababayan. Diyos mio. Tingnan na party list lang yan. Bakit yan nagkaroon ng napakalaking pondo? Kaya pala mga kababayan, ang nangangasiwa ng tingog party list ay asawa ni Tambaluslos. At sila din ang may hawak ng budget mga kababayan. Wala na siyang pambili ng bala. Sa palagay mo ba? Palagay mo magtatagumpay yung opisina na yun sa kawalan mo ng bala? Tatawanan ka nung kalaban mo. Magtatagumpay pa rin, pero nahihirapan. Paano ngayon yan? Ganun ba yung layunin? Pinapahirapan nila. Tandaan mo, Nelson, ang opisina niya ay pangalawang pinakamataas sa ating pamahalaan. Ganun ba ang pagtuturing mo? Na ganun na lang ang tingin ng tao sa kanya? Ganun ba yung gusto mong gawin? Baka maawa ang tao sa kanya. Correct. Yun ang delikado. Ang mga Pilipino pa naman bakit delikado? Underdog, kinakaawaan, ay kukuha din simpatya po yan. Paano gagawin mo? Talagang maawa sila dyan. Yan, Kailangan ba niya sabihin sa tao, pasensya na po kayo? Totoo naman Pero baka ang mangyari dyan, ang magpupuno ng pagkukulang na yon, mga tao na nag-aalala na baka maging kawawa ang kanyang tandaan nyo mga kababayan, maraming supporters si VP Sara na mayayaman, mayayaman. Yung ibang mga negosyante mga kababayan, all out support kay VP Inday. Hindi dahil mayroon silang kailangan na kapalit, kundi bilang pasasalamat mga kababayan dahil kapag si Inday ang maiupo dyan,
pangkalahatan ang kapalit mga kababayan. Una, mawawala ang korupsyon dyan sa gobyerno. Itong mga negosyante hindi na huhut-hutan ng mga politiko, mga tao ng gobyerno, at maging sa mga NPA dahil uubusin lahat yan ni VP Sara. Kaya gustong-gusto ng mga negosyante itong mga Duterte mga kababayan dahil nakakapag-operate sila ng business ng matiwasay mga kababayan. Hindi katulad ng ibang leader dyan na kapag magtatayo ka ng business, ay gagatasan ka pa. Pura sa pananaw ng taong bayan. So, maaaring gumawa silang para, sige, mag-donate na lang tayo. Bigyan natin siya rin mula sa atin na tayo nang magkusang mag-donate para yung nawala sa kanya, punuan na lang natin. Ganun ang mangyayari siguro. Anyway, siguro doon sa part naman ng siyempre may mga tao din po na nagkokomento. Di ba dapat din naman talagang alamin natin kung saan nila ginugol ang mga pera, pondo ng taong bayan. Kasi perde naman ng taong bayan yan eh. Hindi ba karapatan din naman namin malaman kung saan niya po yung ginugol? Lalo pa nga, hindi mo pa ba nalaman? May presentation nga si VP Sara. Eto ang paggagamitan. Dito mapupunta. Ano pang itatanong nyo? Di ba nag-present nga siya? Doon mapupunta? Para na lang kung talagang nag-iimbento ng issue mga kababayan, di ba? At saka bakit si Sara lang ang ginaganyan? Bakit hindi pwedeng ganyanin si McCoy?